And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito mga kapatid, update lang po ito ha. Update lang po ito mga kababayan sa ating butihing Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kapatid, noong nakaraang Quad Committee hearing mga kababayan ay dumalo itong si Sara Duterte mga kapatid, para suportahan yung kanyang tatay na si former President Duterte doon sa inquiry ng Quad Committee mga kapatid. And yun na nga mga kababayan, ang nangyari kasi nung nakaraan, since nandoon na rin si Sara Duterte mga kapatid, personal na rin, grab na rin ng mga taga-Quad ko mga kababayan yung opportunity na kung saan mga kapatid iabot kay Vice President Sara Duterte mga kababayan yung imbitasyon ng Good Governance Committee para doon sa gaganaping hearing nitong I don't know lang kung ngayong Martes or Miyerkules, kasi dalawa kasi yung schedule mga kapatid na nakita ko. So inabot sa kanya yung invitation sa hearing na para dumalo siya sa pagdinig ng Good Governance Committee. Hinggil nga dito mga kapatid sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. And ito guys, pakapala na lang talaga ng mukha to mga kapatid. Inabot na nga sa'yo, inabot na nga sa'yo ng personal. Kasi dumalo ka sa isang hearing, inabot na lang nila sa'yo ng personal para wala ka ng excuse. Pero mga kababayan, nanindigan pa rin itong si Vice President Sara Duterte mga kapatid, sa kanyang stand na hindi siya dadalo. Sa madaling sabi mga kababayan, meron talaga siyang mga bagay mga kababayan na iniiwasan sa nasabing inquiry mga kapatid ng Good Governance Committee. At ito ang kanyang sabi mga kababayan, hindi ako a-attend sa hearing na susunod kasi nandoon na ako, pumunta na ako, tapos wala naman silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well as to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Diba? Galing mga kapatid. Hindi daw siya a-attend sa hearing mga kababayan. Kasi nga, dumalo na daw siya minsan mga kapatid. Pinaupo lang naman daw siya. Alangan papaupuin ka talaga doon. Diba? Ayaw mong mag-under oath ayaw mong mag-under oath. Ang kailangan ng mga kongresista, ang kailangan ng mga congressman noong hearing na nandun ka is mag-under oath ka. Kasi nga, yung mga sasabihin mo doon is i-record yan, ifa-file nila yan. And official, tawag dito, yung mga binibitawan yung statement kasi doon sa hearing. Alam ni Sara yung mga kapatid, na every time na mag-under oath sila, it means na yung mga binibitawan nilang statement mga kababayan ay official po yan, At hindi po yan pwedeng bawiin ng kahit sino man na nag-under oath sa isang hearing. Alam ni Sara Duterte yan mga kapatid kasi yun nga, abogada itong si Sara Duterte, and sa kanilang pamilya mga kababayan may alam talaga silang lahat pagdating sa batas. Kaya nga napapaikot nila yung batas ng Pilipinas kasi sobrang kabisado nila yung pasikot-sikot ng batas. So ngayon, pinaupo lang siya doon sa hearing mga kapatid kasi ayaw siyang i-entertain. Madali lang naman kasi yun mga kababayan. Pag hindi ka naka-under oath, pwede mong bawiin anytime lahat ng sasabihin mo. Pwede kang mag-recant. After kang magbitaw ng mga kwan dyan, after kang magbitaw ng mga statement dyan na hindi ka naka-under oath, pwede mong i-deny later on yan na ganito, figure of speech lang yan. Hindi ko naman talaga gustong sabihin yan. Diba? Na-pressure lang ako, kulang yung detalye na hawak ko, diba? Pwede niyang ganunin mga kapatid pag hindi siya naka-under oath. Kaya hindi siya in-entertain mga kababayan noong nakaraang hearing kasi nga wala namang saysay yung kanyang appearance doon mga kapatid. Ang gusto kasi ng mga mambabatas mga kababayan, manumpa siya, Mag-oath siya mga kapatid bago siya magsalita.
Tulad nung abogado nila mga kababayan, di ba? Yung abogadong pinadala ng Office of the Vice President noong nakaraang hearing, pinalayas. Di ba? Wala namang saysay yung pagpunta niya doon kasi. Di ba? Anong aasahan namin sa mga salaysay mo? Hindi ayaw mo mag-oath. Di ba? Kailangang mag-under oath ka muna para later on, di ba? Kung magsisimula yung investigasyon, no, kung hahalongkatin namin yung mga binitawan mo na mga statement dito at may makita kaming mga mali, no, na sa tingin namin pwede itong gamitin material doon sa mga posibleng kaso na kakaharapin nyo later on, may sapat kaming pruweba kasi under oath ka noong sinalaysay mo itong mga bagay na ito. 'Di ba? Ganon ang gusto ng mga mambabatas, mga kapatid. And yung mga abogado na yan, alam nila, no? Kaya nga umiiwas yan sila, mga kababayan, dahil baka later on, no, sa kalagitnaan ng hearing ma-corner sila, no? At makapagsabi sila ng mga ilang bagay diyan na medyo confidential. Kasi nga mahilig sila sa confidential, mga kapatid. 'Di ba? Baka ito ba yung maging sanhi, no? Na mas lalong bumigat yung kanilang mga kaso na posibleng kakaharapin. Pero ito, mga kapatid, itong sinabi dito ni Sara Duterte na gagawa na lang sila daw ng affidavit at under oath din naman daw yan. Hindi yan, no? Hindi yan ang kailangan ng Good Governance Committee. Ang kailangan ng Good Governance Committee, yung appearance mo doon. Ganon ang gusto nila. Dapat nandun ka, Vice President, para later on kung may maisip silang mga bagay, no, base sa takbo ng hearing, no, base sa nangyayari sa hearing, base doon sa mga statement na nagsisilabasan, maitanong ka agad nila sa iyo at ma-address mo sila ng maayos. Hindi ka pa naman sinasabi na hindi pa naman nila sinasabi na guilty ka na, no? Guilty ka na sa pagnanakaw. Kundi ang gusto nilang mangyari is bigyan mo ng linaw yung mga bagay-bagay, no, na kanilang tinatanong sa iyo. No, saan mo ginamit yung confidential funds, no? Bakit ganito, Vice President? No, ano bang nangyari dito sa pondo? Yan ang gusto nila no? Ang problema, umiiwas ka. Ngayon, kung wala kang ginawang mali, no, sa pondo na binigay sa iyo, especially diyan sa confidential funds, kung wala kang ginawang mali diyan at hindi mo talaga kinurakot 'yan, no? Bakit natatakot kang humarap sa Quad Committee? 'Di ba matapang kayo? Tatak Duterte kayo 'Di ba? Matatapang ang mga Duterte. Bakit ngayon mga congressman lang ka? Tingnan mo yung title mo Vice President. Congressman lang yung magtatanong sa iyo. 'Di ba? Tingnan na lang natin sa title mo versus dito sa mga congressman. Ngayon, kung wala kang tinatago, bakit ka mai-intimidate sa mga katanungan ng mga congressman na yan? Alam niyo mga kapatid, ganito lang kasimple yan. Kahit magtulong-tulong pa yung mga congressman dyan, no, laban dito kay Vice President Sara Duterte, kung malinis ang kalooban, no, nitong ating Vice Presidente at malinis yung kanyang konsensya, no, na wala talaga siyang ninakaw dyan, maayos talaga yung paggamit niya sa mga pondo na binigay sa kanya, di ba? Hindi siya matatakot, no, hindi siya matatakot, mga kababayan, na humarap sa mga pagdinig, no, na kung saan iniimbitahan siya, di ba? Kasi kung ako yan, bakit ako matatakot harap sa inyo? Meron akong mga patunay, no? Pwede kong gamitin itong mga file dito na meron ako para ipamuka sa inyong lahat, no, na malinis, no, ginamit ko sa tama yung pondo na binigay sa akin. Pero ganitong senaryo, mga kababayan, na kung ano-ano na lang ang kanyang ginagawang palusot, mga kapatid. Inabot na nga sa'yo ng personal yung imbitasyon no? Kasi nandun ka na, grab nila yung opportunity. Pero ito pa rin yung naging sagot mo. Ayaw mong dumalo. Bakit Vice President? Diba? Yan yung tanong dyan Bakit ayaw mong dumalo? Kasi meron kang mga bagay talaga na iniiwasang itanong sa'yo dahil hindi mo talaga kayang ipaliwanag. Pag hindi mo kayang ipaliwanag, it means merong anomalyang nangyari, no, sa Office of the Vice President regarding
dito sa mga perang binigay sa iyo, no, ng national government. 'Di ba? Ang daming mga questionable din kasi talaga mga kababayan na mga bagay na lumabas noong nakaraang hearing mga kapatid. Lalo na yung mga pangalan doon ano sa mga resibo. Pero inyo apelyido Piatos. 'Di ba? Ang daming mga questionable doon mga kapatid. Idagdag pa natin yung walang mga date. Bakit walang mga date, Vice President? Yan yung mga gusto nilang itanong sa iyo. Bakit ano to BP Sara, ba't walang date? No? At sino ba tong mga taong nakalista dito? Ito ba yung mga lehitimo? 'Di ba? Hindi ba ghost employee itong mga to? Ito bang mga nag-issue sa inyo ng resibo ito ba legit talaga na mga establishment ito? Legit ba itong mga kumpanya? Yan yung mga gustong itanong ng mga congressman sa kanya mga kababayan. Ang problema mga kabatid, si Vice President Sara Duterte masyadong pinapahalata sa publiko mga kababayan, no? Na merong nangyayaring hindi maganda, no, sa paggamit ng pondo na binigay sa kanyang opisina. Kung kaya't mga kabatid, kung anong palusot na lang yung kanyang ginagamit. Tulad nito, 'di ba? Anong gagawin ng affidavit mo? 'Di ba? Anong kwenta ng affidavit mo? Kahit ilang page pa 'yan, no? Kahit ilang page pa yung isubmit mong affidavit diyan sa hearing. Wala, 'di ba? Walang kwenta 'yan, Vice President. Iba pa rin yung nandun ka at ikaw mismo, no, sarili mo mismo ang sumasagot sa mga katanungan doon. 'Di ba? 'Di ba matatapang kayo? Oh, yan pa lang takot na kayo. Oh. Alam niyo mga kapatid, simple lang 'yan eh. Pag ang isang tao natatakot, no, naharapin ng isang bagay, no, ibig sabihin yan mga kababayan, merong mali, no, merong maling nangyayari sa tao na yan or merong maling ginawa yung taong yan mga kapatid. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Kung malinis ang konsensya mo, humarap ka. Pero kung sa tingin mo madumi, no? Madumi ang iyong pagkatao at ikaw mismo sa sarili mo ay alam mo na merong mali, no, sa paggamit ng pondo na binigay sa iyo. Ito ang rason, no, kung bakit ayaw mong lumabas. Ayaw mong humarap. Ito na yung rason. 'Di ba? Malinaw 'yan mga kapatid. Kaya ayaw niyang humarap, no? Kaya siya nagdadahilan ng mga ganito dahil merong mali talaga sa kanyang paggamit ng pondo na binigay sa kanya ng national government. Anyway mga kababayan, hanggang dito na itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video. No, at paki-comment na rin dyan mga kababayan ang inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.